Tiniyak ngayon ni Pangulo Aquino na hindi gagawa ng anumang aksyon na magpapalala pang lalo ng usapin sa West Philippine Sea. Reaksyon nito ng palasyo sa pahayag ng Beijing na umano'y mapaggawa ng gulo ang Pilipinas. Nilinaw ng Pangulo na gumagawa ng tamang hakbang ang pamahalaan upang mapayapang maresolba ang pag-angkin ng China sa teritoryong sa Pilipinas. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Cathy. Nanindigan nga si Pangulo Aquino na maresolba ang usapin sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Pinabulaanan naman ni Pangulo Aquino ang posibleng pagtatayo ng base militar ng mga dayuhan tropa kaugnay ng mungkahing pagkakaloob ng access rights. Tiniyak ni Pangulo Aquino na hindi gagawa na anumang pagkilos ang Pilipinas na magpapalala pa ng sitwasyon sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, malinaw na nakasaad sa konstitusyon na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pakikidigma. Well, nasa Constitution, no, we renounce war as policy. Bawal. No? Ngayon yung parati natin sinasabi, kailangan ng hinahon, kailangan ng matinong pag-uusap para may dumating tayo sa isang solusyon na katanggap-tanggap sa lahat ng panig. So, dinala natin sa arbitration. No, parang dinadaan natin sa isang karapatan ng mga sinong estado na para may sulong yung kanyang mga karapatan. So, pipilitin natin na hindi tayo ahantong sa kung anumang kaguluhan dahil parang baliktad ngayon sa pakay natin. Ayaw na rin palaking pa ng palasyo umano'y pahayag ng isang analyst sa Beijing na troublemaker umano ang Pilipinas. Nanindigan na malinaw naman na ginamit ng Pilipinas ang tamang approach para mapanatiling matatag ang seguridad sa rehiyon. So, pipilitin natin na hindi tayo ahantong sa kung anumang kaguluhan dahil parang baliktad ngayon sa pakay natin na magkaroon ng katahimikan, stabilidad at pagkakataon na umunlad lahat ng nasasangkot dito sa pagtutunggali tungkol dyan sa mga territorial disputes. Nagsalita ang Pangulo sa gitna na rin ng access rights para sa mga kaalyadong bansa katulad ng Amerika at Japan. Giit ng Pangulo na mahalaga kasi ang pagpapalakas ng koordinasyon sa mga kaalyadong bansa bilang paghahanda sa anumang pagsubok. Yung access, iklaro natin, no? Hindi naman sila magiging permanent fixtures doon sa mga bases. Pero allies natin, there are only two strategic partners that we have. It is America and Japan. So kung magkakanyari sa balikatan exercises, di ba balikatan yung shoulder, sabay-sabay yung shoulder to shoulder. Kung hindi tayo makikipag-ugnayan sa kanila at mag-ayos ng mga sistema kung sakali may gulo na, palagay kong mali paghahanda yun. Walang paghahanda yun. So, kailangan nila ng may knowledge na rin ng ating terrain. Kailangan na naman natin yung interoperability with them. Pero pagtiyak na anumang joint exercises ay gagawin sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi naman siguro pwedeng magpa-practice tayo outside of our territory. No? So, it is but the natural circumstance of if you want a credible alliance, then you will have to have mutual training and that will normally occur within our territory or the allies' territory. Sinabi naman ni Communications Secretary Ricky Carandang na nananatiling positibo ang pananaw ng international community sa Pilipinas dahil maliwanag na naipakita nito ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.